At mas special pa rin kay Alden mga kasembreros. Naku, talagang literal na obvious ito mga kasembreros na mas special talaga si Kath, no? Kaya Alden mga kasembreros. Sige, unahin ko na itong major items. Kasi kagabi, nagkaroon sila ng parang premiere, no? Parang premiere night ng Love Siargao mga kasembreros. So, iba na yung technique nila, no? Tapos, napansin ko talaga dito yung nung time na papasok na sila, tapos si Nadine, parang yung damit kasi ni Nadine ay parang alam mo yun, parang kailangang buhatin, no? Something like that, or parang nalalaglag yung nasa harapan niya mga kasembreros. So, naka-white din siya dito. Tapos, yung napansin ko talaga dito at nakumpara, yung si Kath doon sa premiere night nila, si Alden talagang todo alala. Parang alam mo yung special na special talaga siya mga kasembreros. Kumpara dito kay Nads, no, na siya lang yung nagbubuhat at saka of course, no, gentleman man si Alden. So may mga times dito na parang tinutulungan niya rin si pero parang iba talaga, no? Iba talaga yung doon sa may kay Kath pa mga kasembreros kumpara dito kay Nadine. Pero naisip ko, siguro nagkakaroon din ng boundary dito si Alden kasi of course na meron ng fiancé si Nadine, tapos si Kath dati ay kaka-break up lang nila ni Daniel Padilla. Pero dito ko kasi nagtanong talagang bakit gano'n, parang iba yung treatment talaga dati ni Alden kay Kath na kumpara kay Nads and sa ibang sa ibang dating ladies naman ni Alden. He's kind, no? He's gentle and he's gentleman, no? Gentleman at saka caring. Pero iba talaga yung kay Kath, no? Dati mga kasembreros. So hoping and praying talaga na magkaroon sila ng another project. ABS-CBN at saka GMA, no? Hoping na magkaroon sila ng tambalan ulit, no? Ang Kath din mga kasembreros. So ang daming ganap kahapon, kagabi. Hindi ko na ito nahabol kasi medyo maaga tayong kahapon, nagasara. Kung kaya hindi natin naihabol itong Robinson's Galleria na ito pala yung na-flash nung nakaraan ng view sa kanilang Facebook page na magkakaroon sila ng parang premiere exclusive, parang fan meet mga kasembreros. So grabe, no, ang galawan nila Alden sa ni Kath at ng team niya, parang pare-pareho lang sila, no? Kasi si Kath nung nakaraan nagkaroon sila ng fan meet, ng red carpet, ng premiere night, ng so tapos ngayon naman sina Alden. So nagawa tayo ito kay Alden kasi siya parang medyo lang yung kakaiba lang yung nila, yung scheduling, di ba? Kina Kath, todo sila ngayon, todo promote, todo so afternoon is palabas na agad. So tapos na Alden naman napalabas ng ibang episodes saka sila premiere night. So parang galing din ang kanilang technique mga kasembrer. So ang kanya-kanyang management ay merong iba-ibang technique mga kasembreros. Tapos napansin ko si Tita Long Gumatay, si Bench Paras at saka si Nate Gonzaga. Lang sila, tawiran lang. After ng mga events ni Kath nung nakaraan, ngayon kagabi kay Alden naman sila. Kay Alden naman sila mga kasembreros. So although nagko-cover naman sila ng ibang artista, pero mostly talaga ay Kath din yung kanilang kino-cover mga kasembreros. So nakakatuwa lang isipin na sobrang busy ng Kath din ngayon. Parang mabalik yung kanilang mga mouth tours at saka premiere nights dati na na kung saan ay busy ang pareho mga customers, no? So random videos na ito yung kay Alden, no, sa may premiere night na kagabi ng Love Siargao, no? Dito dito rin si Kailin, sa kaliwa niya si Kailin, sa harapan, sa kanan niya naman si Nadine, no, na nakahawak kamay mga kasembreros. So ang cute lang, no, ng kanilang So mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo po mga kasembreros, no. So random photos ni Alden, no, kasama ang ibang cast ng Love Siargao. May sogaw din siya dito na parang naka-gray or ash si Alden, no. Yung kanyang suot dito mga kasembreros na casual lang, no, si Alden. Hindi gaanong kasing bongga nung of course na pelikula nilang Hello Love Again at Hello Love Goodbye mga kasembreros. So mamaya i-play ko ito para ang A-team
ni Alden. Of course, todo suporta sila doon mga kasembreros, no? Sa fan meet or sa premiere night ng Love Siargao kagabi mga kasembreros. So talagang halo-halo na rin ito. May nag-post ng View Philippines, may nag-post ng GMA Network, no, GMA Sparkle, and so on. So mamaya i-play ko ito, no. May 2-minute video ang View Philippines dito. Kompletong account or kompletong video mga kasembreros ng kaganapan doon sa Love Siargao kagabi mga kasembreros. From start to finish yung kanilang ginawa dito or vinidyohan mga kasembreros. Tapos si Kath naman, spotted siya sa set, no, ng Summon Someday. So hindi pa pala tapos, parang may tinatapos pa yata sila mga kasembreros, no, na ibang eksena ng Summon Someday. So dito ay parang yung isa nakaitim si Kath, kausap niya si Direk Ruel Santiago, director and actor Ruel Santiago. Tapos may isa naman dito na parang papasok si Kath, no, naka-white naman siya at naka-shorts mga customer. Shout out, no, salamat sa Dika Pamilya TV dito sa TikTok account nila. Mga kasembreros. Tapos, may isang fan pala dito, no, na pumunta siya doon sa mismong venue ng event ni Kath doon sa bangko, no, mga kasembreros. So, yung naka-blue nga siya. Tapos yung kanta dito ay she was walking down the street singing you are in so yun yung kanyang ang TV mga kasembreros, no? Yung kanyang music background or yung kanyang tugtog. Tapos nagulat ako dito kasi yung sikat na TikTokers at saka makeup artist, no, na hindi siya makeup artist, parang mahilig siya sa mga cosplay or parang makeup mga sina Haji at saka si sino nga itong babae, yung husband niya kasi ito si Haji, tapos ang gagaling nila sobrang sikat ditong dalawang to, nakalimutan ko. Yung babae, no, na transition ng mga makeup ang ginagawa niya mga kasembreros. So, sino nga to? Nakalimutan ko, sorry. Sobrang sikat nila ito, million yung mga followers nila at saka yung views mga kasembreros. Si Lenny, ayun, si Lenny pala at saka si Haji. So yun, hindi ko lang alam, part pala sila ng ng Summon Someday mga kasembreros. So si Lenny at saka si Haji, so yun pala, no. So may picture sila dito. Nagulat ako, part pala sila ng Summon Someday na parang cast mga kasembreros, or hindi ko lang alam. Parang part sila sa set ng baka siya yung sila yung tig makeup na or parang baka kasama sila sa mismong casting mga kasembreros ng Summon Someday. So sobrang sikat ng dalawang to, no. Ang mahal na mga talent fee nito kasi million yung followers nila mga kasembreros. So may isang din dito, isang video na post ni Antonia na nakaupo sila, tapos parang part nga sila ng eksena, no, ng ng Summon Someday mga kasus dun sa pinakauna na doon sa pinakauna nilang eksena mga customer. So tingnan na natin sa mga susunod na episodes kung present pa rin si Haji at saka si Lenny mga kasembreros. So nakakatuwa lang. Tapos ito pala yung sa may red carpet ni Kath, no, parang may nagbigay pala sa kanya ng parang mga abubot, souvenirs mga kasembreros. Tapos mamaya i-play ko po ito mga kasus para pakinggan niyo po. Sobrang appreciate ni Kath, no, parang may mga sentimental values yung binigay nila dito, no. Sobrang creative daw ng gumawa nun para sa kanya mga kasembreros. So ito yung time na parang pauwi na yata siya mga kasembreros, na parang may nagpabati pa sa kanya si Ate Bless, no, sa Canada mga kasembreros. So Canada, doon ginanap ang Hello Love Again, no. Mga kasembreros. So may nagbigay sa kanya, sobrang appreciate niya mga kasembreros itong mga abubot na ito. Tapos si Alden naman,
nag-drop din ang View Philippines kahapon ng mga bahay, para mga free time, parang free shoots, kung anong gusto niya sabihin na ginagawa. Game mode muna before the shoot. Sabi ng dito, walang suko kahit umulan viewers. Kahit umuulan daw ay shoot pa rin sila. Tapos sabi dito isa, talaga ba Charmaine? Sino ba kasi si Charmaine? Tapos sabi dito nila, sobrang kukulit no, ng familiar yung topic. Sobrang kukulit nila mga kasembreros. So kinita, what happened? So grabe no, sobrang ang kukulit nila mga kasembreros. So call time was alas 4. Grabe no, dili siya. So nagbisaya na rin si Cara mga kasembreros. So ang cute na kanila dito, banding. Parang banding ito mga kasembreros. So bakit kaya 8 streaming on View August 5, 2026. Streaming. Bakit streaming? Baka yung mga full episodes August 5, 2026 ang sabi dito. Pero abangan natin no, kung ano yung mga pasabog niyan sa August 5, 2026 mga kasembreros. So, yun po. Tapos, yun, parang nag-post ang Dreamscape ng Summon Someday ng first episode nila mga kasembreros na naging trending nga, no, ang Summon Someday. So, Catherine Netflix, Ready to Meet Jordan. So, parang nag-ano sila ng mga hashtags at saka mga comments, no, ng netizens dito. Grabe yung titigan ni na James at Catherine. Grabe ang chemistry, umaapaw talaga. Napanood na namin ang first 2 episodes ng Summon Someday at meron itong naibang aura kumpara sa ibang teleserye ng ABS-CBN. Pakaabangan ang OBB nito na malakas maka-Korean novela. So mahaba yung mga comments. I just have to say the pilot episode was so good. It has such a light, easygoing feel, and I really love the characters' dynamic like you can. Catherine and James have this natural chemistry. Their interactions and banter are so authentic. Nakangiti lang ako the whole time sa kanilang dalawa because it's not just about the words they say but the way they look at each other and the little pauses in their conversations that make it feel. Or sobrang ganda rin po no, of course ng ginawa ng ABS-CBN na Dreamscape dito sa Summon Someday mga kasembreros. So, nakakaano lang kasi yung palabas ng Kath din, kahit na separate projects sila, ay nakita mo talagang tinatangkilik ng mga fans, no? At yung suporta nila. So, dito makita na hindi ginamit ni Alden si Kath para sumikat at never din ginamit ni si Alden mga kasus para sumikat. Kasi sikat na sila, from Aldab era, from Kathniel era. So, pero yun lang, no, talaga magkakaroon ng little comparison na mas maraming viewers yung kay Kath, no, mas dinudumog yung kay Kath. Yun din minsan ang nangyayari kapag ganito no, kasi yung kinukumpara ng mga tao. Nevertheless, successful sila at saka mga bilyonaryo ito. Alden, hello, mga businesses at saka mga investments nito in brands. Parang si Alden na lang yung umaayaw sa mga endorsements mga kasembreros kasi sobrang dami na at hindi na kaya ng kanyang oras. Kinukuha pa siyang ambassadors ng mga sangay ng gobyerno, di ba? DepEd, OWA, saan ka pa, di ba? Baka sa susunod, pal na. Baka kunin siyang brand ambassador ng Philippine Tourism, mga kasembreros, or Tourism Department ng Pilipinas. So, gulatan lang tayo, siya na yung siya na yung dito. Kasi, Siargao, di ba? They promote talaga yung local na mga destinations dito sa Pilipinas. Pinopromote talaga nila. So, hindi malayo na talagang si Alden gagawin ng ambassador ng turismo sa Pilipinas, mga kasembreros. So, kasi nga dahil sa kanyang, doon kasi nagsisimula yun pag nakita nila na, di ba nakita nila na nagmamahal si Alden talaga sa edukasyon kasi meron siyang foundation, meron siyang mga scholars na pinapaaral. So, kinuha siya ng DepEd. So, panakita naman ito, pinopromote ni Alden yung mga Siargao, yung kung anong mga lugar dyan, mga kasembreros na sa Pilipinas. Diba, kunin niya naman siya na
ng Tourism Department ng Pilipinas. So doon siya nagsisimula, kapag nakita yung di ba, yung OWA from Hong Kong, mga customers, and of course, close si Pat Kauna at saka si Patricia Kauna, na kapatid ni Pat Kauna na designer ni Alden. So parang ganun ba, mga kasembreros? So si Attorney Patricia Kaunan pala, mga kasembreros ng OWA. So yun po, talaga nakakatuwa lang. Sa susunod Philippine Tourism Department ng Pilipinas ang kukuha kay Alden, So pero kidding aside ay ganun po siya, mga kasusin. Congrats kay Alden at kay Kath, sa kanilang talagang kaliwat kanang mga achievements. So yun po. Alright, so yun lang sa ating Kath items. I-play ko po ito mga videos natin pong papakinggan, and then ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Grabe, napakaliit. Pagsabi ko kanina dito. Natira na. Kasi kayo naglalakad ka. Naglalakad kami ulit. Susuko kahit umulan, viewers. Talaga Charmaine! Ito ko na ngayon. Nakita ko na kayo. What happened? What happened? All time was ano ba? Squatro. Dahil kailangan Hindi. Ito, diba? Bilang Carol Kaki Teodoro! Hi Kaki! Please stay in the center and wave to everyone. Smile! Smile for some pictures, pose for some pictures. So of course, ang ating minahal bilang si Carol. Thank you once again, Miss Kaki Teodoro! At ngayon, let's welcome naman ang gumanap bilang Lexi AZ Martinez! AZ, please stay in the center and pose for some photos. Wow, ever gorgeous AZ Martinez! Talking about the beach waves from Siargao. Thank you very much, AZ! And now, let's welcome ang gumanap bilang Archie Vince Maristella! Stay in the center and pose for some photos. Smile! Ang dami nag-uwing! May bangka agad! Thank you very much, Vince Maristella. And now, ang
us welcome. He portrayed the role of Han Bin. Please welcome Kim Ji-soo. Please stay in the center and for the camera. Thank you very much, Jisoo. 감사합니다. And finally, please give your loudest cheers to the one who brought Kara's strength, heart, and free-spirited island energy to life, and of course, the Asia's multimedia star. Please welcome Nadine Lucen and Alden Richards. Yes, guys, nandito sila kasama natin, ang main stars ng Love Siargao. And now we'd like to call back on stage the full cast of Love Siargao who are with us today. Everybody smile! Ladies and gentlemen, the cast of Love Siargao! Ano? May bibigay po kami. Okay. Kaya lang. Ready Island. Kaya lang kasi nagpapalit ng ID kayo ni Ni Ate Dibs? Oo. Wow! Papalit na lang. Grabe! Ang ano nyo, no? Grabe, ang creative ng ano. May mga tusok-tusok na kami. Pwede kami humingi ng video greeting sa head office. Okay. Ate Bless po. Later na lang. Ate Bless. Bless? Bliss. Bless. As in bless? Yes. Okay, Ate Bless. Hindi ko pa siya na-meet. Hindi pa sa Canada. Canada. I hope to meet you soon. Thank you for this. Ang cute, mga kung anik-anik. I-check ko siya later. Uuwi ka na to? Yes. Thank you, Ate Bless. Yung candy mo nakuha mo yung pouch. Candy pouch. Candy pouch. Meron sa akin. Binigyan. Thank you po. Thank you.
one po tayo. Salamat Karadyaw, everyone! Thank you so much for spending your Sunday with us. Thank you, sana mag-enjoy kayo. Guys, marami pang plot twist. As in, wala na ba? Ano ba? Hello, maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta na binigay niyo sa Love Surigao. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasombrero. Sana po ipatapusin natin. Ang title po ay Sino ang aking katatakutan? Ganda no? Psalms chapter 27 verse 1, The Lord is my light and the one who saves me. Whom should I fear? Ito pala yun, no? The Lord is the strength of my life. Of whom should I be afraid? So napakaganda mga kasombreros, no? Parang ang angas niya kasi sinong katatakutan ko? Sinong katatakutan ko? So parang wala kang dapat katakutan, no? Tao man yan or pangyayari man yan, challenge man yan mga kasombreros. So ito po ay nagpapatunay kasi parang tayo, parang yung anak natin na sobrang clingy sa atin na alam natin na kapag baby, kapag bata pa, at saka nakadepende sila sa magulang, sa tatay for example, parang meron silang masusumbungan, meron silang matatakbuhan, meron silang mapagtitiwalaan mga kasombreros kasi alam nila na ang tatay at magulang nila ay poprotektahan sila, tutulungan sila mga kasombreros and so on. So yan actually ang isa sa magusto ng Diyos sa atin, no? Maging childlike tayo mga kasombreros. Parang maging bata tayo ba when it comes to dependence, when it comes to trust, when it comes to faith mga kasombreros sa Diyos na kung saan ay kayang-kaya niyang gawin ang lahat-lahat because nothing is impossible with God. So kung sa atin ay imposible ang mga bagay-bagay, so sa Diyos po ay walang imposible because He is God, no? He is ultimate, powerful, all-powerful, all-knowing at saka omnipresent mga kasombreros. So yun po ang Diyos natin. So dito ay napaka-powerful ang declaration ni Haring David, no, about one of the natures of God. So isa lang to sa mga actually maraming sinabi dito si Haring David. Ang Diyos ay ang kanyang ilaw, ang ating ilaw, at ang Diyos ang nagsisave, no, nagliligtas sa atin. Tapos ang Diyos ang kanyang kalakasan. So light, savior at saka strength. So ito yung kanyang na-mention dito na natures of God mga kasombreros na dapat nating alam mo yun, wala tayong, yes, mag-worry tayo siguro at times sa panandalian lang, pero may enlighten tayo at mas-strengthen mga kasombreros kapag tayo po ay alam natin at mariremind tayo ng salita ng Diyos that is all-powerful, ang strength niya ay matchless, powerful, eternal to eternal, at saka matchless, incomparable ang Diyos natin mga kasombreros. So ganun po siya. It speaks volumes about how God is both light and salvation, illuminating our path and delivering us from danger. When David states, "The Lord is my light," he expresses the idea that in moments of darkness, confusion, and fear, God provides clarity and guidance. So, di ba kapag madilim, of course, no, wala tayong makita, wala tayong mahagilap, wala tayong magagawa gaano kapag madilim mga kasombreros. So when we see nothing, ay totally blind tayo or partially blind mga kasombreros, no? So mahirap gumalaw, mahirap magplano, mahirap kumilos mga kasombreros kapag madilim ang ating paligid. So we need guidance and clarity and the light of God mga kasombreros. Think about it. How often do we feel lost or afraid? In those moments, we can remember that God is there, guiding us and shining His light on our path. So yun siya, no? Parang yung yung mga yung mga firefly na kahit nasa kasi mostly dito sa probinsya namin talaga mga fireflies sa mga kasombreros. Yung mga sa Tagalog, no? Hindi siya kuliglig iba yung kuliglig mga kasombreros. So sa Ilonggo kasi yung firefly ay kulisap, hindi siya kulisap kumukuti-kutitap. So siya sa amin pa ay kipot-kipot, no? Tapos sa Bisaya naman, pero sa Ilonggo po ay kipot-kipot ang tawag doon, mga kasombreros. So para siya may sariling ilaw sa kanyang buntot mga kasombreros. So isa ito actually, no, yung firefly, isa ito sa nakakamanghang creations ng Diyos mga kasombreros na
isang insekto lang siya, no, mga kasmas, pero may dala-dala siyang ilaw sa kanyang katawan. So isa sa pinaka alam mo yung wonderful creations ng Diyos, mga kasembreros, na maliit man na insekto, pero may ilaw siyang taglay, mga kasembreros, or ilaw siyang dala-dala. Sabi pa ni Haring David, he continues, with whom shall I fear? This question reflects his unwavering confidence. David isn't just asking a rhetorical question, he is making a strong statement. By putting his trust in the Lord, he finds comfort and strength. Fear often paralyzes us, but David's faith in God eliminates the fear. Sinsya, no? Minsan ay nilalamon tayo ng problema, ng challenge, mga kasembreros, pero ang pananampalataya natin sa Diyos ay yun yung magtatanggal ng takot na ito, mga kasembreros, because we believe and trust that God is with us, mga kasembreros, and He will save us from any danger or challenge. We can learn from these words, or from His words. Instead of allowing fear to control us, we can find strength in trusting God's presence. So alam niyo po, napakarami na ng trahedya, napakarami na ng bad news sa mundong ito, kaliwat kanan ng balita, sa social media. Iba na kasi ngayon ang impact, no? Tulad nung namatay na si Rene yung parang yung basketballista. Iba na kasi ngayon yung dala ng social media. Parang na-amplify siya, no? Mga kasembreros, may good thing, may good side, may negative side naman ng social media kapag sa tama natin ginamit. Pero pag sa negative, nga, no, kunwari bad news or fake information, tapos shinare pa ni ganito, parang na-amplify siya, nasi-spread yung wrong information or false information kung hindi tayo responsible sa pagbabahagi ng mga impormasyon or kaalaman, mga customers. That is why it's really important na gamitin natin yung ating mga social media sa tama talaga, mga kasembreros, no? Sabi dito ni King David pa, the Lord is the strength of my life, no? The term strength here indicates that God is the source of David's power and resilience. So kagaya sa atin, no, dapat maging source natin ng kalakasan talaga ang Diyos, mga kasembreros, at resilience. Yung parang makakabangon ka agad, no? Makakabangon ka muli, mga kasembreros, from the trial or challenge na na-encounter natin. In our daily lives, we face many challenges that can drain our inner strength. When we rely on God, we discover that He replenishes our spirit and provides us with the strength we need to overcome any obstacles. So, ang kalakasan ng Diyos, no, syempre, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumilos, but the strength that He provides, the wisdom that He provides, the light and guidance that He provides for us, mga kasembreros, ang napakahalaga sa lahat. Kasi anhin mo naman yung trabaho na nag-aantay sa iyo kung paralyzed ka naman, wala ng kalakasan, no? Matamlay tayo at mahina na. So, kailangan pasalamatan natin ng Diyos na tayo nakakatayo, nakakalakad, nakapagtrabaho, mga kasembreros, because He is our strength giver, mga kasembreros. So it reminds us that we are never alone in our struggles. Instead, God empowers us to rise above and conquer adversity. So this brings us to the concluding part of the verse, of whom shall I be afraid, no? Sino ang aking katatakutan? This powerful affirmation reminds us that even in the face of trials, we can face them without fear. So, talagang nature na natin, kung natural sa ating mga tao yung matakot ng saglit, na parang ma-shock ng saglit, magulat ng saglit, parang atras tayo saglit. So, parang gano'n, no? Mag-worry saglit, no? Mababalisa saglit. Pero wag tayo magpalamon sa ganoon, mga kasembreros. Because we believe in God, mga kasembreros, na we have faith in Him, we trust Him, of His power, His might, His strength, His guidance, His wisdom. Kung kaya wala tayong dapat katakutan, mga kasembreros. So, ang verse nito, no, yung Psalms 27 verse 1 talaga ay reminder sa atin, mga kasembreros, of the greatness, the power, and the magnificence of God, mga kasembreros. So, yung mga lessons na dapat natin matutunan dito, no? Trust in God's guidance. One of the primary lessons we gather from Psalms 27 verse 1 is the importance of trusting God's guidance. Just like a lighthouse guiding ships safely to shore, God illuminates our life's journey. So, kagaya ng ilaw, no? Nasabi natin kanina, na guide siya, no? Yun yung patnubay natin. Parang manual natin, mga kasembreros, no? Kagaya ng Holy Bible, no? Talagang ito yung ating pinaka main manual
ng instructions ng buhay mga kasumers, ano yung dapat gawin, ano yung dapat paniwalaan at hindi, and so on mga kasombrero. So, all-in-one ang Biblia. Bukod sa pangako, sa pag-ibig ng Diyos, it talks about the, alam mo yon, yung guidance ng buhay natin in general. So, number 2 na dapat nating matutunan ay embrace fearlessness. So, in a world filled with uncertainties, fear can easily take hold. David encourages us to embrace a fearless attitude. So, parang walang kinatatakutan ba, no? Walang kinatatakutan, no? Walang kinikilingan. Walang kinikilingan mga kasumbrero. So, parang ganoon siya. So, kung kaya, kapag tayo napalamon kasi sa takot, sa anxiety, no, sa depression, of course, ay tayo po ang talo. And then the last lesson ay God's presence is our strength. So, ang strength natin, ganito ha, ang presensya ng Diyos, for example, naghahari sa loob ng tahanan, di ba? Masaya, nagtutulungan, may unity, no? Mga kasunod nagsusuportan sa bawat isa. So, nandun yung kalakasan ng isang pamilya. Pero kapag wala ang presence ng Panginoon, let's say nag-aaway-away, no, nagkakanya-kanya yung mga tao, mga kasusalo ng tahanan. So, hindi sila united. Ibig sabihin, parang wala silang planong matatag na ma-accomplish mga customers because watak-watak sila. So, ganun po siya. That is why it's really important to think ng presensya ng Diyos talaga ay kalakasan. Kasi kung ang bawat isa ay nagtutulungan, yung bawat isa ay mapagmahal, yung bawat isa ay sinusuportahan yung bawat na magulang, for example. So, nagkakaroon ng productive na effect or resulta mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God ha, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at strength and courage, and hindi espiritu ng takot mga kasembreros, kundi tapang at kalakasan na nagmumula sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. So sa next segment mga kasembreros, and paalam po.